Ayan, good afternoon everyone. Magandang hapon sa ating lahat. Yan. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat although narito na napakinggan ulit natin ang na pinagbabawal ang maraming mga bagay dahil ng ating sitwasyon ngayon, ay hindi pa rin syempre hindi dapat natin titigilan yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano? So kaya naman I believe tayo ay handang-handa na din para makapakinig ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat mayroong ganitong technology na kung saan ay maaari tayong maabot ng salita ng Diyos kahit tayo ay magkakahiwalay. Ano? So maraming salamat sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Tayong lahat ay hinihiling ko na magsitayo. Nasa saan man kayong lugar, tayo ay manandaling manalangin, humiling tayo ng paggabay at patnubay ng ating Panginoon. Ipikit natin ang ating mga mata. Tayo ay manalangin, mapagpalang Diyos, aming banal na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat. Nagpupuri o Diyos sa iyong pangalan at dinadakila ka sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagpapala mo, patuloy mong pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat o Diyos sapagkat bagamat narito ang pandemic ay patuloy pa rin Panginoon, ngunit ang iyong biyaya ay patuloy din pong sapat sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakaloob sa amin ng kalusugan, ng malakas na pangangatawan, lalo't higit ang buhay Panginoon na ipinapahiram mo po sa amin ay maraming salamat o Diyos. Tunay na marami kaming bagay na nais maipasalamat sa iyo. Kaya naman Panginoon patuloy po kaming lumalapit, nagabayan mo kami sa amin pong gawain ngayong araw na to. Ikaw Panginoon magpala sa bawat isa, maging sa mga salita na maihahayag Panginoon ngayong araw na to ay ikaw Panginoon ang maggabay. Ganon din sa magsasalita, tutulungan mo po siya at pagkakalooban ng karunungan, nang sa ganon ay maihatid niya ng maayos ang nais mo pong ipahatid para po sa amin. Muli ay nilalapit po namin sa iyo ang aming pong programa. Ikaw nawa ang aming maitaas at mapapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So, ayan. So, manatili tayong nakatayo. Ngayon ay katulad ng dati, tayo ay umaawit, di ba? So, kaya naman ating hilingan si Ma'am Karen, at gayahin natin si Ma'am Karen at saka si Ma'am Angelica para sa ating awitin. Ang title ng ating awitin ngayon is It's a Great Day. Di ba? Ganda ng araw na ito. It's a great day. Yan. Ready? Sabayan natin si Ma'am Karen. Ready? Sing. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day. Serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. Amen. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. Amen. It's a great day to walk with God. Ano? So, napakadakilang araw kapag tayo ay lumalakad kasama ang Panginoon. So, sana tayo ay tunay na lumalakad kasama ng ating Panginoon. Pwede na magsiupo. Yan, thank you very much. Nakikita ko yung ibang mga bata na nasa tahanan ay talagang
nagbabantay, nag-aabang para sa kwento na kanilang matutunghayan ngayong araw na to. At higit sa lahat, kwento na makalangit ang ating mapapakinggan. So ngayon naman, tayo ay dadako sa ating memory verse. Sana yung nakaraan, natatandaan pa din. Ano? So ngayon, ang ating memory verse ay matatagpuan sa 3 John, chapter 1, verse 4. Hilingin ko sa unahan si Ma'am Karen para tayo ay pangunahan sa ating memory verse. So dadako naman tayo sa ating memory verse. Again, ang memory verse ay nanggaling sa Bible. At mahalaga na tayo ay merong sinaulong talata. Basahin ko muna ang sabi sa 3 John chapter 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ang sabi dito, ang Diyos ay higit na maligaya kung ang kanyang mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Kaya dapat tayo bilang anak ng Diyos, tayo ay lumalakad sa katotohanan. Ano teacher pag sinabing katotohanan? Yung tama, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Okay, ulitin nga natin, sabay-sabay nating basahin. Sabayan niyo ako. 3 John chapter 1 verse 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Yan, thank you very much, Teacher Karen. 3 John, chapter 1, verse 4. So, atin tatandaan iyan. Kung nakalimutan naman, meron naman tayo mga Bible, So, pwede nating buklatin at balikan para ating mabasa at lalo nating higit na maintindihan. So, ngayon ay tayo dadako sa ating missionary update. So, muli, kami ay nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng abot, ay nag-aabot ng kanilang biyaya para sa ating mga missionary. Tunghayan natin itong isang missionary update. The word of God says, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the for your partnership with us in reaching the lost to this Buddhist nation and this side of the world. We are glad that the Lord called us here. His command is still the same. His word is still the same. Allow us to share the blessings that God has given us throughout this year and the ministry that entrusted us to have. God bless you all. Their faces look so earnestly, their eyes are pleading longingly, wondering where their next meal will be. Just trying to make it day to day, as their life so quickly slips away, with never a thought of their eternal destiny. A world away, how blessed we are to live in this great land of ours, surrounded by such luxuries and wealth. We think we know of sacrifice, yet we give so little of our lives. It's time for us to look beyond ourselves. There's someone you can reach, someone's life that you can touch. How could you give so little when we've been given so much? Someone's future is depending on what you will do. And to someone in the world today, their only hope is you.
a shame to live our whole life long and stand before our God. What a pity it would be to hear him say these words. These are ones you could have reached. These are lives you should have touched. How could you give so little when I gave you so much? Someone's future was depending on what you would do. And to those that I put in your path, their only hope was you. Let us strive for the goal to reach just one more soul. What price can be to pray, to hear our Father say, these are ones that you have reached. These are lives that you have touched. Enter in, my faithful servant. To you I say, well done. Someone's future was depending on what you would do. Their faces look so earnestly, their eyes are pleading longingly, wondering where their next meal will be. Just trying to make it day to day as their life so quickly slips away, with never a thought of their eternal destiny. The world away, how blessed to live in this great land of ours, surrounded by trees and wells. We think we know of sacrifice, yet we give so little of our lives. It's time for us to look beyond ourselves. There's someone you can reach, someone's life that you can touch. How could you give so little when we've been given so much? Gamit ang mga nagbabahagi. So yan ay missionary to Cambodia. Patuloy natin silang ipanalangin. Alam natin na hindi nga ganun kadali. Kaya wag natin silang hindi isasama lagi sa ating panalangin. So ngayon naman tayo ay maatin pong mapapakinggan ang isa sa special number bago tayo makapakinig ng makalangit na story mula sa grade 5 student. Kailan ba'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ang buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, ito na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos?
sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas. Ang pangalan niya walang kailan itatanggal. Kung wala ng pagkakataon, akin na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Yan. Thank you very much, Ate Princess. So, siya ay nagmula sa grade 5 students. Palakpakan natin si Ate Princess. Thank you very much sa iyong inialay na awitin. So, salamat sa Panginoon. Meron tayong mga makalangit na awitin at meron din naman tayong mga talent na ipinapagamit sa ating Panginoon. So, I believe ngayon ay kayo ay handa na para makinig ng ng isa ding makalangit na kwento at isa sa tauhan sa Bible na kung saan ay katulad ng inawit natin kanina, walk, walk, walk in the Lord. So siya ay lumakad kasama ang Panginoon. Ganon din, katulad din ng inawit ng ating special number, ay ibinigay niya ang buhay sa Panginoon para siya ay makapaglingkod sa Panginoon. So ngayon, tawagin ko na sa unahan si Sir Renz para ibahagi sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Magandang umaga sa atin mga bata. Ayan, magandang umaga din naman. At maraming salamat sa Panginoon na nakakatayo dito sa unahan upang makapagturo ng kanyang mga salita. Ayan. Sa ating pagsimula, tayo lahat ay magsitayo, tayo muna ay manalangin. Tayo pumikit, tayo manalangin. Mapagpala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, ng inyong mga salita. Dalayan ko po na sila po'y may mapulot na aral, Panginoon, patungkol po sa inyong mga salita. Higit sa lahat, may apply po nila sa kanilang mga buhay. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng pagpapala. Sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen. Yan, maaari na po tayo magsupo. At ako po'y kinakabahan ngayong araw na to. Una, kasi pakiramdam ko, pinapanood nyo ko. Ayan. Higit sa lahat, pakiramdam ko nakatingin kayo sa akin. Ayan. Bagamat hindi face-to-face, pero nakikita nyo ako. Pero gusto ko face-to-face para nakikita ko yung bawat mukha nyo or makita ko mismong nakikinig kayo. Kasi yung ibang bata dyan, nakikinig ng Chapel R, nanonood din ng ibang YouTube. Ala, nakikita namin yan. Nakikita namin na papalit-palit kayo ng pinapanood. So tayo magsimula na sa ating pag-aaral. Ating pag-aaral ngayon is patungkol sa The Wall of Jericho. Yan. Or sa pader ng Jericho. Mabuksan natin ating Bible sa Joshua chapter 6. Doon natin makikita ang ating teksto, pero hindi na natin yan babasahin sapagkat una, hindi ganun kahabang ating oras. Higit sa lahat, ikukwento na lang ni Sir Renz kung anong meron patungkol sa Wall of Jericho. Ayan. Nung panahon na yon, the Wall of Jericho, nung panahon na yon, after 40 years, na ang mga Israelita ay naglalakbay or they are wandering in the wilderness sapagkat sila'y suwail sa Panginoon
ang ginawa ng Panginoon, 40 years silang paikot-ikot doon sa kawalan. Bago nila nakita yung tinatawag na promised land na pinako ng Panginoon. At nung time na yon, si Joshua na yung nagli-lead sa kanila. At nung pagkatapos nun, sila nga'y makakarating na doon sa promised land na tinatawag. Pero bago sila makarating doon, meron silang isang malaking battle na kanilang kakaharapin. At yun ang tinatawag na ang Jericho. Okay? Kasi sapagkat sa sobrang tagal nilang paikot-ikot sa wilderness, yung lugar na pangako ng Panginoon may nanirahan na doon. At yun yung mga tao ng Jericho. At alam nyo ba, yung mga tao na nasa Jericho, hindi sila naniniwala sa Panginoon. Ayan, kaya galit sila, kaya't galit ang Panginoon dun sa mga taong iyon, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Ikaw, naniniwala ka ba sa Panginoon? Ayan, amen. Kasi magagalit ang Panginoon kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Kung kaya't si Joshua ay nakita niya yung wall of Jericho. Pero bago yon, sapagkat nga ang Israelita ay kilalang kilala sa lugar, nalaman din ng taga Jericho na papunta yung Israelites sa lugar ng Jericho. So pinaghandaan nila ito at ang pinakasikat sa Jericho yung tinatawag nilang kanilang pagdepensa or yung tinatawag na kanilang wall. Bakit? Sapagkat ang kanilang wall ay napakataas. Hindi lang napakataas, napakatibay. At meron silang malaking gate, pag nasarhan, wala nang pwedeng pumasok, wala nang pwedeng lumabas. At nung nalaman nga ng hari ng Jericho or ng mga taga-Jericho na parating na Israelita, sinarhan nila ito. Tiyug! Ang ganda ng tunog. Parang sapchug. Okay, sinarhan nila ito at dahil doon, wala nang makakapasok or makakalabas kahit sino man. So nangangamba si Joshua sapagkat nakita niya, ang taas nung pader, or ang taas nung wall. Hindi pwedeng pumasok, hindi pwedeng lumabas. Paano kami makakarating sa pangakong lupa na ibinigay sa amin ng Panginoon? Okay? At si Joshua nga, nung time na yon, mga Israelita ay dumating na, malapit dun sa Jericho. At sila'y nagkakampo at isang araw, pagkamulat ni Joshua, may nakita siyang isang man or isang tao na mayroong hawak-hawak na espada. Sabi doon, drawn out a sword. Ibig sabihin, handa yung tao na yon. At tinanong ito ni Joshua. Sabi ni Joshua, ikaw bagay kakampi namin o ikaw ba'y kalaban namin? Yun ang sabi ni Joshua. At ang sabi nung lalaking nakatayo, sabi doon, hindi. Sapagkat ako, sabi doon, I am the captain of the Lord's army. Wow. Nung time na yon, nalaman ni Joshua na nandun ang Panginoon kasama niya. Kung kaya't si Joshua ay nagpaniluhod, siya'y lumuhod, at sinabi niya, nakikita niya ang Panginoon sa katawan ng captain na yon. At dahil doon, ang ginawa ng captain, yun pala'y mensahe ng Panginoon kung paano nila malalagpasan yung wall of Jericho. At isinabi nga kay Joshua kung ano yung kanilang dapat gawin para matalo nila ang Jericho. At sinabi ng Panginoon, una, magmarcha kayo sa palibot ng Jericho or sa wall of Jericho. Magmarcha. Sa tingin nyo, magigiba ba yung wall na yun o yung pader pa nagmarcha ka lang? Hindi, napaka-imposible. Hindi lang yun. Ang sabi ng Panginoon, habang umiikot kayo, ilagay niyo, dalhin ng mga priest yung Ark of the Covenant. Hindi lang yun, sa unahan niyon, nandun yung 7 priests. Ilan nga? 7, very good. 7 priests na may dalang pakakak. Alam niyo ba yung pakakak? Turutot? Tarotot or trumpet. Hindi yan yung trumpet na nagaganon. Okay? Siya yung, sa sinauna, siya yung parang buto or sungay ng ram. Ram's horn, ang tawag doon. Na ang tunog ay isa lang. Hindi siya yung, hindi ko kaya yung tunog. Okay? Pero siya, toot. Yung parang ganon, ang tunog niya. Okay? 7 priest ang tutunog na yun habang sila'y umiikot sa lugar ng Jericho. At hindi lang yun, habang umiikot sila, walang ingay dapat dun sa mga kasamahan niyang Israelita. Ang tutunog lang ay yung trumpeta. At sa loob ng 6 na araw, iikot sila dun ng isang
beses. Ilang beses? Isa. So ilang beses silang iikot doon sa 6 na araw? 6. Tama, ang galing mag-times. Ang galing sa word problem. 6 na beses silang iikot sa 6 na araw. At sa ika-7 araw, sila ay iikot ng 7 beses. Sa ika-7 araw at sa panghuling beses, ang kailangan gawin, lalaksan na nila yung turotot. Toot! Ganon. Sobrang lakas na turotot. At pagkatapos nun, sabay-sabay silang sisigaw. At ang sabi ng Panginoon, magigiba ang pader ng Jericho. Okay, so siguro, nagtataka kayo kung paano mangyayari yun. Paikot-ikot lang sila, paturo-toroto, tas gigiba na yung pader ng Jericho. Ako din nagtataka or namamangha kung paano mangyayari yun. Pero alamin natin kung paano ba talaga mangyayari o kung mangyayari ba talaga yun. At yun nga, pagkatapos kausapin nung captain of the Lord's army si Joshua ay lumapit sa mga Israelita. Inutusan niyo ito, sinabi niya kung ano yung gagawin nila. At alam niyo ba ang response ng mga Israelita? Yes, gagawin daw nila. Hindi sila nag-alinlangan na sumunod sapagkat alam nila na yun ay utos ng Panginoon. At yun nga, ginawa nila, unang araw, umikot sila sa Wall of Jericho. May daladalang torotot. At alam nyo ba, tahimik ang mga Israelita habang umiikot. At alam nyo ba, nagtataka yung mga tao sa loob ng Jericho. Umakit sila sa pader, tiningnan. Ang iba nagtatawanan. Sabi, ginagawa ng mga to. Gagawa mo. Sabi ganun, gagawa mo. Okay? Bakit? Kasi alam nga nila merong battle or may war na mangyayari. Pero ang ginagawa ng Israelita, wala. Paikot-ikot lang. Siguro naisip ng mga taga Jericho, nababaliw na tong mga to. Pero yung mga Israelita, hindi sila nagpatinag dun sa mga sigawan ng tao sa Jericho. Sila'y tahimik pa rin at patuloy na nagmamarcha. At sa loob ng ika-7 araw, ika-7 araw, sila'y umikot na 6 na beses. At dun sa pang-7 nilang pag-ikot, nilaksan na mga priest yung kanilang trumpet. Sobrang lakas, sabay sigaw ng mga Israelita. At alam nyo kung anong nangyari sa lugar or sa Wall of Jericho? It fell down flat. Ang sabihin ng Bible. Ang sabi doon, siya'y lumubog. Hindi siya yung nasira. Di ba? Normally, pag sisirain mo ang pader, pag giniba mo, magtatalsikan yung blocks niya. Pero iba, ang ginawa ng Panginoon, pinalubog niya yung pader. Wow! Grabe yung ginawa ng ating Panginoon. Pinalubog niya, sabi doon ng Bible, flat. Aray, flat. Okay? Flat. Ibig sabihin, walang-wala talaga. Flat. Ubos yung pader. Wow, namangha ang Israelita. At pagkatapos nun, na-conquer nila ang land of Jericho. At ang sabi ni Joshua, lahat ng makukuha nating ari-arian or lahat ng pag-aari ng Jericho ay aalay natin sa Panginoon. Huwag kayong magtatago ng kahit isa. At meron ding pamilya na naligtas doon sapagkat tinulungan niya ang mga Israelita. At yun nga, ano ba yung lesson na makikita natin doon sa Wall of Jericho? Na, which is napaka-imposibleng mangyari sa panahon natin ngayon. Na akalain nyo, maglalakad ka lang doon paikot, tapos magigiba na yung pader. Yes, imposible sa knowledge ng ating kaisipan. Pero alam niyo ba sa Panginoon, nothing is impossible. Ano yung una? Meron akong inihanda dito na lessons kung ano yung makikita natin doon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagay na makikita natin doon sa Wall of Jericho. Unang bagay, we must stay united. Yes. Kailangan nating magkaisa. Bakit? Alam nyo ba kung hindi nagkaisang Israelita, maaring magalit na naman ng Panginoon, kagaya nung dati sa kanilang pagtakas. Kaya nga sila 40 years na paikot-ikot sa wilderness sapagkat mareklamo ang mga Israelita. Pero dahil doon, natuto sila'y naging united. At hindi lang yon. Ikalawang bagay, the walls will be brought down. Ano ba yung walls na tinatawag? Maaring may apply natin yun sa ating mga problema. Sa ating buhay. Siguro, may problema tayo sa ating pamilya, napakalaki.
Hindi natin kayang solusyonan. Pero ang gawin natin, ilapit natin sa Panginoon at ipapababayan ng Panginoon yung problema o paliliitin yan. Hindi lang paliliitin, it will be flat hanggang sa mawala ito. Okay? Kalawang bagay. Katlong bagay, sabi doon, the walls become gateways to promise. Alam niyo ba yung problema, minsan, siya yung daan para sa pangako ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng problema. Yes, may problema. Bakit? Upang makita natin yung pangako ng Panginoon na meron sa atin. Huwag tayong mangamba. Sabi nga ng Biblia sa Romans 8:31, sabi doon, if God is for us, who can be against us? Wow, napakaganda nung mensahe na yon. Kung kaya't, huwag tayong matakot kung meron man tayong problema or huwag tayong lumayo sa Panginoon. Kung tayo may problema, dapat nga mas lumapit pa tayo sa ating Panginoon. At ikaapat na bagay, sabi doon, it is not by our might or power. Hindi natin, dahil malakas tayo, kaya natin pagsuntok natin, magigiba yung wall. No, hindi dahil doon. Kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam nyo ba, wala silang ginawa, kundi sumunod lang. Okay? Alam nyo ba, yun ang kulang sa ating mga kabataan ngayon. Mahina tayong or hindi tayo sumusunod. Alam nyo ba, ang pagsunod ay may kalakip yan na pangako. Or pag tayo sumunod, merong reward na tayo makukuha. Kung susunod tayo ng 100%. Madaming sumusunod sa atin, minsan lang, okay? Hindi lang tayo dapat sa Panginoon sumusunod. Sumusunod din tayo dapat sa ating mga magulang. Pinaguhugas ka, dadabog pa. No, magandang bagay yan, sapagkat paglaki mo, maalam ka na maghugas. Hindi lang yan sa ating mga magulang, sa ating mga maguro. Dapat sumunod din tayo, pinapagawang activity, hindi gumagawa. Okay, yan may mga ganyang estudyante. So galit dun ang ating Panginoon. Dapat gumaya tayo kay Joshua at sa mga Israelita, sumunod sa Panginoon. And last one, sabi doon, we must fully surrender to God's Lordship. Dapat, yun lahat, yung meron sa ating buhay, isurrender natin sa Panginoon. Bakit? Kasi sa ating pagsunod, meron dong miracle na mangyayari. Okay? Ano yung miracle na nangyari dun sa Wall of Jericho? Nawasak. It's a miracle. Okay? Sa pagsunod natin, merong reward. Hindi lang yun. Malay nyo, yung reward na yun, it's a miracle. Sa tingin natin, yung problema natin, imposible. Pero dahil sa ating Panginoon, inilapit natin sa Panginoon, walang imposible. Yun lamang, maraming salamat at tayo manalangin. Mapagpala naming Diyos na mapagpala sa lahat, maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ni Joshua, Panginoon, at ng mga Israelita na nakita po namin na napakahalaga ng pagsunod, Panginoon, sa inyo. Hindi lang po, Panginoon, napakahalaga, Panginoon, na ibigay po namin buong buhay sa inyo, Panginoon. Sabi po pinakita din po sa amin, Panginoon, na hindi sa pamagitan na aming lakas or na aming kapangyarihan, Panginoon, na kayang lagpasan namin ang mga problema, kundi sa pamagitan nyo lamang, Panginoon. Dalayan ko po na kayo matutong sumunod sa inyo, Panginoon, higit sa lahat ialay ang buhay sa inyo, Panginoon. Samot dalangin, sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you sa ating lahat. Tawagin natin muli si Sir Rene sa ating pagpapatuloy. Sound check. Yan. Maraming salamat, Sir Renz, sa iyong ibinahagi na mga lessons, ayan, sa ating story na napakinggan patungkol kay Joshua. So, sabi nga doon ay kapag tayo nakakaano ng problema, wag nating laging isipin kayang-kaya natin. Kasi maraming mga problema hindi natin masolusyonan. Pero wag po tayong mag-alala sapagkat mayroong God's strategy. Magtiwala tayo sa Panginoon at ang Panginoon ang bahala sa mga problema natin. Ngayon tayo dadako sa ating mga announcements. Hilingin ko sa unahan si Ma'am Josie.
Good morning, students. So, for our announcements, March 26. So, ngayon yon, third quarter progress report card releasing. And then for April 1 to 3, Holy Week. Then 12 to 16 is fourth periodical exam. At ngayon din ay malalaman natin ang winners during Science Day celebration. Excited na ba kayo? Okay, make sure to take a picture with your awards. Good day, everyone. Let me present to you our winners for the Science Day celebration with a theme of Striving Together in Faith, Developing Youth Towards Earth Sustainability. For the slogan making contest, fourth place, Jeremiah D. Almazan. Third place, Prince Joseph Datingino. Second place, Leira Claveria. And our winner for a slogan making contest, Ashira Catherine Rondillos. For the Plantitas 2021, our winners, fourth place, Lian Karen Manalo and Ryan Alex Ireneo. Our third place, Shaira D. Guansin. Our second place, John Icarus Lizardo, and our winner for the Plantitas 2021, Eliza Kate Bargamento. For the science experiment, fourth place, Lawrence Gian Hau. Third place, Nia Brielle Melo. Second place, Zoe F. Matera. And our winner for the science experiment, Raisin Jade Malihan. And for our science quiz B, for grades 1 to 3, fourth place, Group 4, Dave Andrew Delita, Andrea Rai Reyes, Gabriel Dating Ginoo. Third place goes to Group 2, Micaela Abria Ignacio, Kyle Bargamento, and Camila Hussein. And our second place goes to Group 1, Kimberly Milianon, Jaden Barril, and Trazen Jade Malihan. And our winner for the Science Quiz B grades 1 to 3, Maclanea Lindsay Castle, Kayasha Patrice Evangelista, Prince Joseph Dating Ginoo. And our winners for the Science Quiz B grades 4 to 6. Fourth place, Group 4, Juliet Rose Ramos,
John Gabriel Magbato, John Michael Dating Dormo. And third place, Group 3, Stephen Joseph Verdera, Princess Glory Oble, and Justin Jacob Gumba. Our second place, Group 1, Sophia Araw Pangdaliwado, Ralph Raven Daliba, and Benson Camacho Jr. Our first place for the Science PC grades 4 to 6, Group 2, Glarimer Ante, Marlene Casaw, and Princess Taya Pagdaliwado. And our animal mobile craft winners for the kindergarten. Fourth place, Alexis Infante. Third place, John Marcos Dilizo. Second place, Liam Azriel Gerogas. And our winner for the animal mobile craft kinder, Aizen Cueto. For grade 1 winners, animal mobile craft. Fourth place, Micaela Avia Ignacio. Third place, Maclanea Lindsay Casa. Second place, Kimberlyn Villanar. And our winner for the Animal Mobile Grade 1, Lian Kairin Manalo. For the Grade 2 students, fourth place, Kyle Bargamento. Third place, MJ Hannah Almazon. Second place, Kayesha Patrice Evangelista. And our winner for the Animal Mobile Craft Grade 2, Calvin Luis Relancito. For the Grade 3 student, the only one, John Icarus Lizardo. Congratulations and God bless you. Yan, congratulations! Nakakatuwa naman. Palakpakan natin ng bawat isa. Yan, isa pang palakpakan ng napakalakas. Yan. So talagang ipinakita natin ang ating talent. So yan ay biyaya ng Panginoon at pinagkalob sa atin ng talento, nawa ay magamit natin sa kapurihan sa Panginoon. So yan, nakita natin yung mga resulta. Congratulations muli sa mga nagwagi. At salamat din po sa mga magulang na nakisama, nakibahagi sa ating pong programa ng Yes O. Yan po ang ating advisor po niyan ay si Ma'am Josie. So palakpakan din natin si Ma'am Josie bilang advisor ng Yes O. Yan, maging sa mga teachers ng elementary, salamat sa inyong bahagi. So salamat din sa mga salita ng Panginoon na ating pong napakinggan na yung araw na to. Tayo ay magtatapos na. Hilingin kong lahat na tayo muli ay magsitayo. Tayo muli ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Nalangin tayo. Panginoong Diyos, muli ay nagpupuri kami at nagpapasalamat. Salamat po, Diyos, sa mga salita na naihayag mo, Panginoon, sa amin ngayong araw na to. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Joshua na tunay na naroroon. Nakita po namin na siya ay sumunod sa iyo, lumakad kasama ka, at nagtiwala, nanampalataya sa iyo pong pangako. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na nawa kami rin po ay maging katulad ni Joshua na sumusunod, lumalakad kasama ka, at nagtitiwala, nanampalataya sa iyo. Sapagkat naniniwala din po kami na sa amin pong pinatutunguhan kasama ka ay naroroon ang gantimpala at makakasama ka namin pagdating ng araw. Salamat po, O Diyos. Masalamat din, Panginoon, sa mga talento na ipinagkaloob mo po sa mga bata. Ipinakita nila sa pamagitan ng kompetisyon na kanilang sinalihan ay nawa, ikaw po ang amin pong napapurihan doon. Salamat po muli. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay ay ikaw po ang magpala at magbiyaya, magabay sa amin. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So maraming salamat sa inyong lahat. Tayo ay tapos na. Purihin ang Panginoon.